Amen. Praise the Lord. Okay, John chapter 1, verse 40 hanggang 42. John chapter 1, verse 40 hanggang 42. Good morning, good afternoon, good evening man sa ibang mga lugar. Okay, basahin natin sabay-sabay. John chapter 1, verse 40, read, begin. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, na wala na yung bagyo. Thank you for this day. At kayo po mag-bless sa mensahe. Sweet Holy Spirit, help us, help me. At mayroong matutunan ng blessing spiritual this day. Sa lahat ng glory and power in Jesus Christ's name. Amen. Ang title ngayong araw to, We have found the Messiah. We have found the Messiah. We have found the Messiah. Yung we dito, ito ay of course, sigurado ako, yung isa ay si Andrew. At if I'm not mistaken, yung isa naman dito ay si John the Beloved. Yung isa na, yung sabi na we. Or it's either may kasama pa sila na iba pa. It's either si Philip. At dito, ang Messiah, of course, ay ito ay, ito ay Hebrew or Greek na word, which is being interpreted the Christ. Kaya tawag kay Jesus ay Jesus Christ, Lord Jesus Christ. The Anointed One, itong Redeemer. Kaya maraming mga nag-claim na sila rin yung Messiah o si Jesus Christ. At yung isa na doon, taga-Pilipinas, ay nililitis na yung self-proclaimed appointed. Of course, si Lord Jesus Christ, siya ay Redeemer, siya ay Savior. Kaya sa Matthew chapter 1 verse 21, sabi doon, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. We have found the Messiah. Ito yung pinaka-importante sa buhay na nangyari sa buhay ni Andrew at ni John at ni Philip o sino pang mga, sila ay disciples talaga sila ni John the Baptist. Kaya importante sa kanila ito na naging excited sila na masabi na we have found the Messiah, or ito ay meaningful achievement sa kanilang buhay. Ito ay masabi na successful sila na natagpuan nila yung Messiah. Ito yung pinaka-highest goal na natagpuan nila yung Messiah. Siyempre, other discoveries naman sa buhay natin ay we have found the good source of water. Halimbawa, no? Sa time nila ay wala naman sila doon mga nawasa o water district. Kaya pag makakuha sila ng good source of water, mga sabalon, nakahukay, yun ay magandang panas kanila, achievement doon. Minsan pinag-aawayan pa nila yung balon na pag nakahukay ng tubig para may balon hukayin at mayroong tubig. At sabi ng iba, we have found a gold deposit. Yung area may mga gold deposit, yung mga buhangin. Sa yung mga buhangin o sa mga lupa. Ginapa niya sa tubig, sa ilog. Linulusaw, tapos i-screen, may screen. Tapos may matira doon ng mga makintab. Yan ay gold. So, we have found gold deposit. May mga gold mining. We have found good source of soil. Siyempre may mga lupa na maganda yung matabang klaseng lupa doon sa Israel. At mayroon sabing we have found the oil deposit. May tawag sila ng mga black gold. White black gold kasi yung black ay yung mga crude oil, mga oil. Kaya gold yun para doon sa mga Middle East na tinatawag. At mayroon nung sa Proverbs 18 verse 22, found a wife. Sabi doon sa Proverbs 18:22, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor
of the Lord. Kaya dito, pinaka-importante sa lahat ay we have found a Messiah, Christ, Savior, Redeemer, Son of God. Kaya number 1 point dito ay concern. Number 1 point, concern. Balikan natin sa John chapter 1 verse 40. Sabi dito, one of the two which heard John, o dalawa na sila, dahil si Andrew or si John the Beloved, heard John speak. Yung si John speak naman dito ay si John the Baptist, and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon. Kaya number 1 ay concern. First find it, una niyang hinanap yung kanyang brother, si Simon. Ito ay si Simon Peter. So, ibig sabihin, yung concern, pag matagpuan mo yung Messiah o tagapagligtas, yung unang concern mo ay yung inner circle, family circle. So, si kuya niya, Simon, o si Pedro, ang una niyang insyaran about kay Jesus Christ na Messiah. So, ito yung inner circle, family circle. Ito yung relatives, friends, neighbors, sa community, schoolmates, office mates, mga business partners, kagrupo o kapartido, kababayan, and beyond. Siyempre sa mga ibang bansa rin, mga sa katulad doon sa Vietnam o sa China, hindi nila kilala pala si Jesus Christ. Sa Vietnam, mga ibang lugar, sa China, mas kilala doon yung Coca-Cola. Ay, so ganun pala kayo may mga missionary. Of course, mahirap maging foreign missionary. Ay ako, local missionary lang. Hindi masyado mahirap. Ay dito ang local. Pero kung sa mga foreign, mahirap doon. Siyempre, una-una sa language. Pangalawa, hindi mo kilala ang mga tao doon, yung kultura nila. Meron nga si Jim Elliot na pumunta doon siya sa Ecuador, yung sa, Auca tribe. At 5 sila na mga bagong kasal ng mga lalaki, nagkuhan sila ng mayroon silang parang yung kita niyo yung kamikaze, yung style ba sa Japan na parang aeroplano na maliit. Siyempre nagkuhan sila doon na nagpahulog sila ng mga goods, then later on naglapag talaga sila, pero later on ay pinatay silang 5 ng mga tribo doon, mga Auca tribe. Pinatay talaga yun sa mga bata pa. Meron nga quotation si Jim Elliot, hindi ko lang nasulat na kumbaga ay nung nangyari yung napatay yung mga missionary na 5 yun, yung misis ni Jim Elliot ay panawagan sa Panginoon, bumalik talaga siya doon at nakitira doon sa mga tribeman. Alam yung mga itsura, parang mga Indian, mga itsura, pero sa Ecuador yun, yung yung mga buhok ay parang si Dora ba, yung sila ng buhok ng mga lalaki o babae. At yung mga itsura talaga hindi kakaiba. So ma-research niyo yun, Jim Elliot na missionary at makita niyo yun. So, gano'n sa mga lugar na yun na nabanggit ko, hindi lamang yun. Sa mga iba pa ay mas mahirap siyempre. Unlike sa atin sa Pilipinas ay kahit paano ay kilala nila si Jesus Christ. Kilala lang pero wala pa talagang relasyon sa Panginoon. So dito ay the first find his own brother, si Simon. Dito ron at tinawag nila Jesus na Peter. Ang pangalan pa ni Simon ay meron dito, Cephas. Dito, sabi rin ay being interpreted. I first find his own brother Simon which said that we have found the Messiah which is interpreted that Christ. Dito sa verse 42. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpreted a stone, or Cephas or Peter. Stone, bato. So, iba naman yung stone at iba naman yung rock. Okay, later on. Kaya dito ay of course dito sa Kalibo, Aklan and beyond. So, ating concern. Kaya nga tayo ay nagkapadala rin ng kahit kunti lang na amount sa 23 foreign missionary by the grace of God at sa clearinghouse. So, we are saved. Baga we are saved, naligtas tayo ng Panginoong Hesus. Kaya dapat lang, ang concern rin natin
tayo rin may concern tayo sa mga tao na wala pa kay Kristo. Kumbaga, wala pang Savior. Kaya nga sabi doon sa dati nating tarpaulin, every heart with Jesus Christ is a missionary, and every heart without Jesus Christ is a mission field. Peter, so dito, ang blessing dito kay Simon Peter ay mamaya sa point number 2 natin. So, point number 2, connect them to Jesus Christ. Connect them to Jesus Christ. So ito si Andrew na kanyang makakabatang kapatid ay Andrew to Peter. So nagkaroon ng one-on-one evangelism, soul winning. So bring them in. Mayroong kanta. Bring them to Jesus Christ. Kaya dito sa John chapter 1 verse 41. He first findeth some brother Simon and said unto him, we have found the Messiah, which is bringing purpose in the Christ. Now, verse 42. And he brought him to Jesus. And he brought him to Jesus. So, dinala ni Andrew si Simon Peter kay Jesus. So, ito yung connect them to Jesus Christ. Andrew to Peter. Kaya, bring them to Jesus Christ. At si Peter ay naging prominent, o itong si Simon, naging prominent, siya na apostles. Naging leader siya ng mga apostles na si Lord Jesus ay umakyat na sa langit. At ito ay matapang si Simon Peter na apostle. Siya yung tumagpas sa tinga ng priest. Ano ang pangalan ng alipin ng priest? Si Malchus siya tayo. Hindi ako magkamali. Si Malchus. Yan. Si Peter yun ang tumagpas sa tinga. At imagine, yung tinga na naputol, pinulot ng Panginoong Isus at evenly. Kasi imagine doon mo palang malaman na si Lord Jesus ay makapangyarihan, Diyos siya. Pero yung nakakita doon, parang blinded sila, parang wala lang kasi kailang na kung alam nila, ay Diyos, parang grabe. Punto, kakaiba to na yung tinga na naputol. Nakita nila talaga, nakita nila actual, pero pinulon Diyos, binalik lang at gumaling. Kung alam lang nila ng mga tao, kailangan kasi ma-fulfill yung word of God na si Lord Jesus talaga ay mapatay. Pinaluhan nilang mapatay, nasa Bible kasi. So para magkaroon tayo ng salvation. So doon pala yung scenario na yun na pag makita nila na nakakaiba to ang Panginoong Jesus. Na imagine, wala makagawa kahit sino tayo na kahit yung doktor hindi yan, pero si Jesus wala din na gumamit ng, di ba, kung doktor ay tatay ko, yung tinga. Pero Panginoon nilagay lang. Di ba, no? So, siyempre para ma-fulfill yung Word of God, kailan talaga si Lord Jesus ay mapatay. Kaya, doon pa lang naman makita yung gaano ang Panginoon Jesus makapangyarihan siya ay Diyos. Kaya dito ay si Peter naging prominent na leader ng mga apostles na si Lord Jesus umakyat na sa langit. At siya rin ay nag-preach and 3,000 souls got saved at nabaptized. Kaya si Peter nag-preach sa Acts chapter 2 verse 14. Acts chapter 2 verse 14. Ang preaching niya dito ay from Acts chapter 2 verse 14. Sabi dito 14. But Peter standing up with 11 lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea,